Alvin Abakita sa Super Radio. Tidlagsip na magkasayuran. Kini ang balita. Igalamang hapon kini ang balita ining adlaw karon nga Huwebes mga higala. Pitsa 13 sa buwan sa Nobyembre tuig 2025. Kini ang balita. Secretary Cristina Roque sa Department of Treasury Industry DTI personal nga misusi sa mga presyo sa basic necessities o pang Noche Buena items dito sa Gaisano Fiesta Mall sa Barangay Tabunok, Dakbayan, Talisay, Taganihang Udto. Kapin sa 300 ka mga pamilya sa Barangay Pulang Bato, Dakbayan sa Sugbo na napiktuhan sa Bagyong Tino. Nakadawat og tabang gikan mismo sa GMA Kapuso Foundation. Dulaan sa 500,000 pesos o tunga sa milyon nga balor sa illegal nga drugas na sakmit sa bypass operation sa Babolo Police Station sa Upat Ingo manusab sa Cebu City Police Office sa Sitio Neville Hills, Barangay Busay, Cebu City. Ang balita! 69 anyos nga lolo nga wanted sa kasong pagbinastos na pusasan sa gabi sa Barangay San Nicolas, Dakbayan sa Sugbo. Ang balita! 68 nga pari patay na nga napalgan sud sa iyang lawak sa usay ka condominium sa Barangay Mabolo, Cebu City. Tima, gituhuang nagkutlo sa kinabuhi. Ang balita! Samtang sa kauluhan sa 6,000 ka mga mag-uuma apektado sa pag-igo sa Super Typhoon 1. Ang balita! Palaod noon nga mag-amendar sa 1987 Constitution, gihisgutan sa pagdungog sa House Committee on Constitutional Amendments. Ang balita! Maukadto ang mga tudling sa mga balita sa nakalabang mga oras hangtod mga oras sa karon sa kahapon ng mga kapuso. Inikin ni Super Joanne Gantalaw. Standby sa programang Super Radio Sentido musunod hindi madugay. Kini ang balita! Tidlagsip na magkasayuran. Kini ang balita! Super Radio DYWS Alvin Abakita sa Super Radio. Super Radio Sentido. Tulumanon nga magsilbing taytayan nga magdugtong sa mga ahensya sa gobyerno aron mapaabot ang batakang serbisyo ngadto sa katawhan. Super Radio Sentido. Tulumanon nga mahimong kadangpan aron sulbaron ang mga yangungo sa katawhan. Super Radio Sentido. Og karon ania ang tagdumala nining tulumanon. Merry Christmas! Natuntanan mga kapuso! Yan na lang yun kaadlaw mga igala, mag-December 25 na. Apan ang Pasko sa GMA Radio, DYWS, kada adlaw! Kumusta ato mga suki nga nagpaminaw karon diha sa inyong mga panimalay ni mga oras sa karon sa kahaponon? Merry Christmas! Merry Christmas mga taxi drivers, Merry Christmas mga modern jeepney driver, Merry Christmas mga e-bike drivers, habal-habal drivers, Merry Christmas kanatong tanan. Kailangan mag-move on yun na mga kapuso taliwa sa grabing pag-epekto sa mga bagyong miigo din sa ato. Isang sakit i-move on mga higala, move on yun na, may pag-asa pa, may paglaom pa. Padayon kita mga kapuso ining adlaw karon nga Huwebes sa tulumanon Super Radio Sentido. Merry Christmas usab sa mga manindahay. Bantay-bantay ta mga kapuso ng mga panahon na karon. Kaya nang gawas sa mga fake nga peso bills. Mga papel di bangko mga kapuso nga mga fake. Nasad nang gawas sa mga kapuso. Super Radio Sentido. Maayong hapon pag-usap mga igala kining tulumanon Super Radio Sentido ng istasyon DYWS Super Radio. Makita kami diha sa inyong mga Facebook page. I-type lang ang DYSS space Super space Radio space GMA. I-click ng live o matakit anay na kita.
Mabatik madungong pinagiling tulumanon din Super Radio Sentido mga kapuso. Kasi nagtanao sa Brunatong Naminaw atong higala. Si Ma'am Amy Quinte. Hello ma'am, Merry Christmas! O ni mga oras sa karos kahaponon mga kapuso mag-uban ta. So ding tulumanon din Super Radio Sentido mga kapuso. Ako nabasahan tong post sa Facebook sa atong higalang veterinarian sa Cebu City, si Doc Alice Utlang. Kay doon na sabihin tayo, di lang kaya ang mga tao ray na kinahanglan o mga pagkaon o uban pa mga kakapuso, ang mga mananap o sa mga survivor sa linog, survivor sa bagyo, nagkinahanglan sa din sila mga ayuda. Oy, nakita na sila mga pagkaon, mga higala. O dito yung kagasultin ako, dapistalisay mo siguro to nga, ang ilang pagsugat sa bagyo, gawas nga puno sa kulba ni Aligre. Ganun ni Aligre dun? Tungod kay daghan kay mga anod nga baboy nga niagi dito sa ilang lugar. Kaya masasadul sa pa. O niniawas, napay baboy yung taon, perting kamas-kamas, mabuhi. Pag nabuhi, nakuptan sa mga munupyo, giihaw, mora sa gihapon. Ora ko naging kapista sila nga daghan kaya nagkapunit og mga baboy kay mga pigiri, mga binuhing baboy na anod di makatugikan. Nayo ba na anod nga patay na, di na pwede ka tingali mahilo niya ino mo kaon niya na. Napag yung mga anod nga baboy nga buhi pa. Asa man lang ihigot silang bahay ang mga nakapunit, wa naman siya mga panimay. Agi ihaw. Oro ti bagyo nga perting daghan ng adobo. Iihaw ang baboy kay naanon sa baha. Asa pa man naihigot, sa sila ikalawag sa baboy. Agi-ihaw na lang huruto mga napunitan nilang baboy nga naanon sa pa. Unya ni subay sa magkasapaan pagyod, mao to naabot sa lugar. Napunitan, na iban patay na uban buhi pa agi-ihaw. Gamahay ang baboy ngano nabrakpan man ko ng mga tawhana oy. Ilahos pa unta ko ni, buhi pa unta ko matpunitan ang giihaw na sa namatay na ng baboy. Wala itong experience sa silang bagyo, silang dapit sa talisa itong area. Ay barangay ito nga nagian og baboy buhi, di anod sa pa. Agi pang ihaw. Nagkay ang mga adobo sa ilang lugar. Dalawa sa bagyong Tino mga kapuso. Samtang sa pikas bahin, yan na, nagsusi na ang taga-Department of Trade and Industry mga higala sa presyo sa mga palaliton kung wa ba kini mairog, kung wa ba kini musaka, taliwa nining kalisdanan sa gubang nining mga higayuna mga kapuso. Menos pa ang kita kay kadaghanan wa pa nga trabaho kay ang mga edifisyo o establishmento nga ilang gitrabahuan natunas og ilabihang naanos baha. So di pa sila katrabaho mo na nga walay income. Basig musaka pa ng presyo sa mga panalito ng panahon sa Pasko mo nag-monitor sa Department of Trade and Industry. Wag yun ang sekretary, ang kalihim mismo sa Department of Trade and Industry. Wag yun misusi sa mall. Kung wabay pagsaka sa presyo sa mga suggested retail price, sa mga gamit sa kusina, gamit sa panimalay, ingon man, pang Noche Buena, mga kapuso. Wabay kini musaka, wabay mga negosyante, nagpahimo sa panahon. Ato nang nahisgutan makausa din di ate bisita dito taga DTI Provincial Office nga magpadayo ng price freeze. Nga maorag gihapon ang presyo dili kapasakaan, maorag gihapon nagbagyo magsawa, the same price na gihapon ang presyo sa mga nagunang mga panaliton, especially kining abot nga Pasko mga kapuso, no? Nga nag-andam nas nanay daan para sagol sa Noche Buena, sagol para salad. Kini mga gamit, mga sagol ni ini sagad mo irog pasaka ang presyo. Nag-monitor ka nos DTI, sumbong sa mo ikaso na amoy mamatikdan nga usab ang presyo sa mga nagunang mga panaliton, mga basic commodities, necessities, mga kaigsuunan. Sumbong sa DTI. Kuhaan din ang pangan sa tindahan o di makuha ang pangan sa tag-iya. Sa tindahan lang kay sagad ang DTI may mususi ni ini. Kung sa kataas ang yung gipasakang presyo. Mula nga sa patya karon gimonitor kini
sa DTI nga ang ipatuman ang kantong yung suggested retail price. Diha sa Facebook page sa DTI, makita diha ang saktong presyo sa mga panaliton. No? Saktong presyo. Even though doon ay mga taga-probinsya nga gikumpra nila ang ilahang mga produkto sa layo, pero karon man god di na ta makaingon nga gikumpra sa layo nga lugar kay panalitan lang og ingon ta taga Toledo o taga Balamban ka. Na naman siya mga dagkong mall yang dapita nga na maligya aning susama sa mga presyong mapalit usab diri sa syudad sa Sugbo. For example, ari ka sa Santander, di ba? O ang uban mo tadlas katos Dumaguete, namin dagko mga mall sa dito. Mas duol man lang ilang ditong tadlason ang Santander sa buwan dito sa Dumaguete. Kaysa maari pa siya dito sa Sugbo, traffic, langay. Sa ilahan dito makabalik na sa dayon kaya may mga barge nga mo biyahe iday buelta gikan sa Pantalan diha sa may Dumaguete nya pabalik diri sa Santander. Oo, naman mga barge dagko kakasakyan basta linaw na nga panahon, di ba? Mas duol pa ang ilang pagpangumpra sa mga panaliton, mga higala gikan Santander padung sa Dumaguete kay wa may traffic. Yan ay barge biyahe e buelta. Muna nga dili kay langay o kare ka diri sa Santander mo are pa ka diri sa Kulon, adoy. O are besta mo taas kayong biyahe mo siguro 5 ka oras yun. I-appeal mo nag-ihap ang traffic. Mga kapuso mo na nga mas doon lang dito di ko kuno abtag 30 minutos. Makatadla sa sila padung sa Dumaguete kundi kan ka sa Santander. So ato na lang mangumpra. O na nga, in kaso, o doon diferensya sa presyo, imposible na kay, na naman, gipadulaan naman ang makalungsuran niya kaniadto, way mga mall, way mga grocery stores, karoon na naman, so di na kakakuan yan, isaka ang presyo kay mga kini, may biyahe, paglayo ng lugar, ikwenta pa ang gasolina, ang suhol sa pasakyanan, di na kay, na naman dool. Mo na nga tuyo sa Department of Trade and Industry, mga higala, nga masustenehan, magpabilin ang presyo sa mga basic necessities, taliwa nining grabing epekto sa mga kalamidad kapuso. Alas 3:19 na mga higala ning tulumanon. Kasi matakunta ka diya doon, kunta ka na palihog doon. Ang ato mga kaigsunan mga taga-Pulang Bato nakapahimos usab sa Abag Ayuda gikan sa GMA Kapuso Foundation. Diin dulaan sa 300 ka mga pamilya dito sa maong lugar nga napiktahan sa grabing baha, nahiklin ang uban mga palay na anod pero taliwaan ang tanan pabiling buhi. Mo ni labing importante, may kinabuhing nahabilin o wa may panimay nga nahabilin, sakit pantod alang kanila pero labaw tang pasalamatan sa Ginoo giluwas gihapon ka nagpabiling buhi ang atong mga kaigsuonan. Sila ang giduaw sa GMA Kapuso Foundation dito sa maong lugar. Inabagan na sab sa DYSS, DYRT-FM promo personnel sa pag-apod-apod nga atong mga food packs o gift items ngadto niining dulaan sa 300 ka mga pamilya. Uban kadto sa patig-alayon silang kapitan mismo diha sa mga barangay. Aron makahibaw ta unya unsay mga panginahanglan. Ang kapitan sa mga barangay si Kapitan Minyosa o ni Konsehal Clyde Limpag mao'y nag-asikaso in taon sa ilang mga konstituente og mi duol dinhi kanato sa tulumanon uban sa patig-alayon sa GMA Kapuso Foundation nga mahatagan usab sila. Malipay na ang mga pamilya nga nakadawat ni adtong maong mga food packs ikan sa GMA Kapuso Foundation. Mabito na rason mga kapuso nga kining kami din wala lang may mudawat og mga pang-apod-apod nga mga tabang no o sa bagani no mga hinungdan sa kining GMA Kapuso Foundation na lay atong gi fokusan in kaso nimo abag tabang GMA Kapuso Foundation. Ako ring pasalamatan no pasensya kay nilabay ning pinakaadlang wa gyud ako litok din sa kahanginan ang akong amiga taga-Buhisan at basig nagpaminaw ro mga orasa no si Ma'am Fanny Tuason. Ma'am Fanny, salamat kaayo sa imuhang abag kay doon naman sa may kauban in town sa diri nga wala sa kapuy-an kay grabing tubig baha dito sa Biasong kani apaw gyud ngadto silang panimay ang tanan nga magkabtangan diri sa first floor o diri sa sala nahurot gyud ka banlas no nya di pulihan og bagak iglapok kunya wala sila maani wala sila pagkaon kay ang mga refrigerator lutaw
ug uban pa nga gipunduhan nila sa mga pagkaon. Muna nga dito maguto diingon nga mo abag siya atong higala si Ma'am Fanny akong gihangyo nga pwede pag diri lang pud na usa sa among kauban kay galisod pud in taon sila. Nadawat ni Ma'am pagka Lunes pohon, no? O niya na problema in town sa tungod kay naman po yung mga higayon in town nga magkuwang gyud. Pero salamat kaayo nakatampo nakatabang katong dako. Salamat kaayo ni Ma'am Fanny Tuason. Super Radio Sentido. Sa pikas nga bahin mga higala, ganiha ako gipasiunhan nga dili lang kay kitang mga tao ang nakinahanglag ayuda. Dili lang kitang mga tao ra ang nakinahanglan og mga pagkaon ug uban pa kay ang atong bugasan ni saliring nilaligid tungod kinabanlas tubig baha. Wa na tay kasudlag bugas, ang mga bugasan nga basa. Una nga nagkutoy ang atong tiyan. Ang ato sa intaw mga panalangga nga mga iro, mga iring, mga binuhing mga mananap, na kinahanglan sa intaw ni silang kaon. Bisan pa man kung wa madungog nilang syagit, wa ni madungog ang ilang syagit nga naglutaw-lutaw sa tubig baha. Ang uban, wag yung kasugako na tipi. Ang uban, naglutaw-lutaw ang buhi. Mga baboy, giiyaw naman sa nakapunit. Ang mga iro intahon, no? Sila, gutumon mo po na sila. Di na sila kasulti kaayo. Ang ubang mga iro na salbar, ang uban, wag yun intahon. Muna nga, ang mga tagtungod, wa man sila kapakaon, muna nga, nakabasa mo ko sa post na akong amiga nga doon na sa mga pilantropo nga nihatag og ayuda ang pagkaon para sa mga mananap. Ato ragong pangutanon palihog og ipaaso nato sa kahanginan kining tanang mga eksperyensya. Matao ka man o mananap pares man ta dunay kinabuhi. Ato karon kauban mga kapuso ang City Veterinarian walay lain Doktora Alice Utlang. Dok, may hapon, kumusta ka? May hapon, okay lang po din. May hapon po sa atong mga okay imong sigpaminaw. Unsay kalagat pero mapuna. Nahisayod ko nga ang imong gugma dili lang kay sa imong isig kaingon kundi hasas mga mananap, mga iro, mga iring ug uban pa. Doktora, nakakita mo ko sa imong post nga dihay mga pilantropo usab kani hatag mga pagkaon ngadto sa mga mananap. Gawas lang kung doon na kay ka-share nato karong hapon na kumusta ba kaha ang atong mga ihap sa mga iro dinis ato nga nang bandlas pud taon sila unya mga ayudang pagkaon alang kanila. Palihog i-share Dr. Rabi. Okay. Bahin sa kanang unahon ako katong mga nakita ni tao no nga ana sa mga sapa na mga kilid sa sapa nga nangamatay. Nakakuha ato ang staff o ang taga-sitindro mga 15 na kabuok no. Iring og iro nang naaya. Apoy laing mga hayop kaya nang naay kanding, naay pato, manok nga nakuha katong mga matay. Pero overall, patunggikan sa bukid, di pa na ito fully account kay daghan pa mang report kay kinaganing usa ka na may meaning tawagan kani kuaram na to kanang 100 ka baboy na ay 50 ka baboy. So dili ko na to sumada gyud tanan sila ka bukay. Ang ubang mga tagiya dili pa man po makahatag kay busy sa sila pag limpyo pa sa ilang area. Okay. So adto kanang mga dog food o cat food yes kanang fortunate kay ang office na amang gyud kay kanang ang supporter no kanang nag-donate gyud sa ato kanang Biyaya Animal Care. So ang Biyaya Animal Care sa periodo naghatag sila 40 ka sako nga dog food o ulo ka sako nga cat food. Unya ang Filmico sa naghatag og dog food o cat food. Unya karong bago natay nga dangat katong mga nalimot makuani nila former student kuno nila ko to sa Toledo naghatag sa karon og ulo ka sako nga dog food. Okay. Unya ang bago na ay 30 ka sako ganina po gi-deliver 13 sacks of dog food gikan sa Philippine Animal Welfare Society sa post through attorney Juan kanang Ana Cabrera. So kami sila ako sang gipamputos-putos ang katong atay tao nga makahatod sa area naghatod sa dito no naghatag ang uban kana sa mga barangay na ang barangay officials na o ilang staff mo kuha sa kanang naang dog food o cat food mao'y pada dito kay mag-isod man o tulog ako dito sa bukid yun kay tungod sa kalsada. Pero the other day nakalusot sa akong staff nakaabot na isa mag-uklusaran o dito sa Binaliw dito sa kaning itong mga area na
haan ba nakahatag na sila pero di ko yun tukop kay kanang within the area lang man ang tao na maakingan. Aha. Pero katong uban na nasa sulod-sulod na di lang kaya sa sakyanan wala pa dito. No? Kunya napoy mga kanang mga silingan na nato nga mga tawag kami mga kanang lungsod sibad daghan sa gayo nga nag-visit sa ato nga mga iyo sa discount sila kay pero di pagkaon na nilang iro og giling. So hopefully ano ni amang ko sa sitiwo ang mayor naman ni appointment ni mayor malaki ni kung okay siya kanang share sa ato ang mga nagawa sa dito sa Trabajo dito sa mga area na affected. So, yeah. Saan ito pag-avail, Dok? O kaso dahil naminaw na to nga mga iyong pagkaon sa iro? Message lang sila din. Kanang, message lang sila dahil yung kuan. Kanang ato-atuan. Basta ang naman yun ay Saturday. Saturday sa Lanay nga yun. Sabado, asa mo? Tanang area pa doon sa North. Tanang area pa doon sa North Cebu City? Cebu City? No. Other areas. Okay. Consolacion, Compostela, Libuan, kanang ito na area. Especially katong bagyo sa... Yes. Sige. Dok kamay lang, kita ka maaptan ka sa mayor diha, naraban mo yung appointment. Kumusta di ay inyong site visit sa minteryo sa mga iro og iring? During before sa katong kadagdagan, nag-instruct man si Mayor Chibar na ang mga ilo nga naa sa mga misteryo, kahit sabi, o kaya sa misteryo, nagabaw naman ay mga... Dok, kaya murag nagkurog yung mga tingog. Kali kayo tepa ka na yun. Sige, naglakaw ka, Dok? Naglakaw? Naglakaw. Okay na? Ang ay nagkurog yung mga tingog. Sige, Dok. Kumusta yung site visit sa minteryo sa Iring Iro? Katong before election naman, before katong kalakalat, nag-instruct si Mayor na kanang mga minteryo, mahimo ipuso na ang mga iro, pero only after that kalakalan. Okay. So, kanang mga balay di agad sa mga minteryo na muli sa iro. So, atong ilan sila na ipuso, so ilang lipot, itong mga iro ilang, kanang regito katapon, turnover nila sa ato, ikapon og regit niya, pagkatong November 3, only after sa ila. So, doon na yung usa ka minteryo, Dok, nga para ini mga mananap din sa syudad? Ako ang iro ko sa blog, katong secretary, nga dito suggest ni Mayor, idea ni Mayor na maghimo sa mag-site visit ni Ogma po. Ogma pa? Ogma pa, mag-site visit ni Ogma sa katulong na area na dito po. Asa dito na ito ibutan ang misteryo. Asa mang area na kuha na hukbang nga himuang... Ha? Ang guba, kanang Karunasan. Dayon o katong zoo na. Usap na government-owned lot ni siya, Doktora? Government lab. Karang man ang pan. Dito pa mga siya. So, malayo ka sa video na mo chemical. Sige, mag-usap niya tag-istorya ni Dok. Klaro kayo mong signal. Kada nagkurog, naglakaw mo mo, kanang appointment. Mag-usap tag-istorya ni Doktora, ha? Kinang minteryo sa mananap. Okay. Salamat kay mo, Dok. Salamat sa panahon. Thank you. Sige, salamat kay Doktora. Si Doktora Alice Utlang Kapuso. Super Radio Sentido. Wa ka ito na tumasintido sulti kaya nagkurog ang tinyong doktora kaya na siya appointment sa mayor, no? Magkasabuta pero tungod kay kita man na wag di siya mo balibad mentras may gintang pa nga makasulti siya pero naa siya padung sa appointment ni Mayor Archival o nang naglakaw in tantos tutura mo klaro signal but rest assured mag-isgutan nini sa mosunod nga higayon basin sa Lunes pohon may tungod ining kay maugma pa man sila mag site visit o niya usa sa mga dapit nga himuon nga minterios mga mananap ilawin na sa mga iring iro o guba pa siguro mga mananap mao rin diri may government owned lot sa guba diri sa may Kalunasan
ang mga nadunggan ako ng estudyante doktora utlang apan ato ning ikarohon kay ugma pa mo ilang site visit, no? Wa pa ta kahibaw og unsay dagway pilan may ka metro kwadrado o sa sistema sa pagpalubong ini mga mananap. Unya iya pang gihisgutan nga ang iyahang mga personahe dili man to din daghang personahe doktora utlang ipanghipos po din tao nila tong mga mananap nga nangamatay nga naa nagligdas sa kilid sa pa nga lumos sa tubig baha. Ina po rin itong ipanghipos, ilang ipang iusa o baka gisegregate nila o of course gining ipanglubong pagkay nangamatay man mga hayupan mga kanding posible dapat kabaw baka uban pa ila nang ipanghipos pod kay of course ako nang gisulti nga naman po sila mga kinabuhi whether we like it or not nakatapang po na to ni mga makasiyas mga mananap iro iring no magkabaw baka nakatabang po ni manok pananglitan mapukaw ng tuong oras sa ting mata ana so tagaan po nito tag disinting lubnganan mo nang ipanghipos ni doktor gawas nga maghatag din sa kabaho sa palibot pero at least ana maghipos sa DVMF ang mao mga mananap nga nangamatay sa bagyo ipanghipos na sa mga daghan-daghan ko na kinaagi usa ka farm nga 50 ka baboy no nahurot og kabanlas ang 50 ka baboy. Jadi lang kaya din sa syudad lang, kung din na pa yung mga dapit nga naagian sa tubig baha, sa mga dapit din sa ato, di ba? Ang uban magulo di kining sagad sa mga pigiri, mga ibutang ni nila sa dool sa sapa. Kaya ato na po din na ipadagay din ng hugaw sa baboy. Kang paita. Ang uban na nasakpan na taga municipal health officer, bawal man na nga ato nimo ipadagay din itong hugaw sa baboy doon sa sapa. Kabi kay sapa, punaan na nimong hugaw, sayop na. Mataguba na sa kaliko pa masuko si Mother Earth anang kalakiha. Una kinahanglan gano'n nag pagsaktong papahimutang ba. Mga sagad ining klasiya sa mga farm, tuwaning pamutang ang kilid sa pa. Ano sabay no pagbagyo na banlas man, wa man tikapit ang baboy, nahurot sila ka banlas, na pinakabukan to. No, kung asa padung ron. Posible to dagat ang utaw-utaw. Kaya ang katapusang padulungan sa sapa, dagat baya. Wala nga, ang DVMF sa Cebu City, ila po itong ipanghipos itong mga mananap na nakita na ng ligdas o kinabuhi kilid sa mga kasapaan kapuso. Super Radio Sentido. Ako balikan ng Kapusong Foundation, November 28, nagkaroon November 28, 2025, Biyernes kini, himuon ang gitawag og Tree of Hope Lighting Ceremony. Ari sa Marco Polo Plaza, Cebu. Ang Christmas Tree of Hope Lighting Ceremony. Unya, usa ka paagi kini siya aron pag-agda kaninyong tanan nga pagpamitay sa inyong mga ornament, Christmas ornament ni ining panahona. Ang pasabot ni ini nga doon kay gamay papel nga isuwat unya patabanan din sa usa ka kanang bola bitaw kanang Christmas ball ana tag 200 pesos ang kada usa niya na itawag na sa Christmas ornaments unya patabanan na gamay papel ibutan nimo dito ang imong mga pangindahay nining panahon sa Pasko sa matag 200 pesos nga imong gibayad para ni ana. Another Filipino family lives will be touched to GMA Kapuso Foundation. Buti pasabot nga, ang tanang kita ni ana, dako, magkain ng Christmas tree diya sa Marco Polo, kada tuig, perteng dako, ana. Ana ini, sugod yun na nimo sa ilahang labi, makasugat kas dako, og taas kayo nga Christmas tree diha sa Tree of Hope sa Marco Polo. Punoon na siya ang mga Christmas ball. Yung matag Christmas ball, na kantidad og 200 pesos. Direktamente nang moabot nga to sa kining direktamente nang moabot ngadto sa panudlanan sa GMA Kapuso Foundation. 100% of the proceeds will go to GMA Kapuso Foundation gayon. So why masami tanan nga mabutang diha nga mga Christmas ball. Libuto na siya ha. Dagko og gagmay Christmas ball was worth 200 pesos. Direktamente nang mo lahos ngadto sa panudlanan sa GMA Kapuso Foundation. Gamiton kini aron sa pag-abag sa mga ayuda sa mga tao, sa mga individual nga naapektuhan sa grabing baha. Di lang kay dinhi sa Sugbo kundi subang dapit usab sa Luzon. Atong takna sa partikaron na stress. Super Radio Sentido. Double S SOS Service on the spot. Ako balikon sa pag-agda ang ato mga kaigsuunan nga nagapaminaw ning tulumanon there's DYWS Super Radio, no? Doon na tayo usa sa mga listener nato din sangpit sa ato ang tabang
pinagiling tulumanon sa radyo nga nakinanan siya wheelchair. Naasa wheelchair nga gigamit karon pero guba na ba? Piligrog samutan yung sakit matumba bagon sa. Nakinanan siya wheelchair. Lalaki hamtong na panginaron, no? Kaya naama siya wheelchair nga pambata. Kini iya ang wheelchair niya kinahanglan panghamtong na, pangdagko ng wheelchair. Bisag ginamit na pero magamit pag yod palihog ug mahimo atong pangayoon, no? Atong ihatag niining nagkinahanglang wheelchair. Basin pa man og naa ninyo diha nakadungog ini maong sibya nga nanawagan ko og naa bagay wheelchair diha sa inyong dapit, sa inyong panimalay. Basig inyo na nang gibitay matay-an na kay matud-ag uwan. Gusto mo nga inyong ihatag pinaskuhan sa mga mas mogamit pa ni ana, mas labing nindot, no? Nga ipagamit nato sa nagkinahanglan pa jud kaayo ining klasiha sa himanan. Na stroke ni siya unya kinahanglan siya abag aron makalihok-lihok pud siya wheelchair. Kaya nagpanaganan ni siyang mogamit siyang wheelchair paligid-ligiron kay uba na lagi unya matumba niya, no? Doble ng problema. Maglisod pa siyang bakod kay stroke. Nga akong isangpit pinaagi din sa tulumanon nato ug naamang ganin ninyo karon nagpaminaw nga gustong mo donar og wheelchair. Labi siguro og brand new nga wheelchair kanindot naman lang. Naamang ganin gustong mo donar, no? Pwede ninyo nang ihatod sa istasyon o baka kontaka lang ko in kaso asa bang mo gani magpuyo makuha baka hinoon magsabot ta kay importante na pod nga makatabang ta sa mas na kinahanglan nato, no? Lisod ba po ning mga hambin nga balatian kining stroke o niya ang imuhang himan gigamit ko baon mamiligro imong kinabuhi ini anang bahina mo na nga ugaling na amay mga nagapaminaw ron din sa tong istasyon pinagi din programa ako kabong gisangpit nga makahatag og wheelchair pero og dunay ginamit na nga magamit pa atong gyapong dawaton kay ang tuyog tumog ni ana nga makatabang ta sa atong isig kaingon nga malipay usab siya nganing panahon sa Pasko na say magamit niya wheelchair na stroke ring nga pasyente na nasbalay o na nga hangyo siya sa tutulumanon nga makapanawagan aron matyagamit siya og ligon nga wheelchair na og brand new o siyempre ligon yun na, no? Mga kapuso so palihog pinaagi ni atong tulumanon sa Double S service on the spot atong hangyoon ang atong mga kaigsuonan. Ubakahan abay magtapo-tampo palutag wheelchair. Ha? Palutag wheelchair, magtapo-tampo. Pili pang buo ka ng wheelchair? No? Pasok ko kalibutan, ha? Dahil ang mga tindahan na maligyan ni ana. Okay? Gusto ba kag wheelchair nga hindi gasolina? Prodo ba, ana? Wala mo sotoy. Ako yung babangga. No? Masag tricycle na rin na wheelchair. Bitaw ay para ko bidya akong baliko ng sublio, no? Dunay nagkinahanglan ng wheelchair. Na stroke na siya nga pasyente, na siya wheelchair karon pero guba na ba? Mamiligro in kaso og magamit pagkong maligid, no? Walay break. Wala nga palihog o naamagaling ninyo karon nagpaminaw, inyo makasang palutag bag-o. Okay kayo, di ba? Sa abag gihapon na, ba? Sa mga mas nagkinahanglan kay siya o sa man ka pasyente kay na stroke in tawag siya. So maglisod sa bakod, lakang mo na nga wheelchair nila iyang kaabin o kaabag aron siya makalihok-lihok og tarong mga kapuso. So laing bahin sa tutulumanon akong balikon ang Marco Polo Plaza Cebu lusad ning gitawag og Christmas Tree of Hope lighting ceremony unya inis Nobyembre 28 Biyernes. Sa matag bitay nimo sa ka Christmas ball or bisan unsa nga ornament, Christmas ornaments, na kantidad nga 200 pesos. Pwede kang mo bayad, pwede kang mo muhatag more than 200 sa kalibo ba pananglitan na no? 5 ka ornaments ang imong ibitay diha sa Christmas Tree of Hope sa Marco Polo. Ang 200 pesos way sa direktamente nang mapaingon sa panudlanan sa GMA Kapuso Foundation aron gamiton nga ayuda sa mga tawo nga nagkinahanglan. Dili lang kay tungod ni bagyo kay naapa mo sila mga recipients nga mamasakiton, tabangunon, mga GMA Kapuso mo ay mo akatar. O na nga sa matag Christmas ornament nga imong ibitay
pwede Christmas balls o Christmas sack, ano ba tao? Doon ay kantidad niya 200 pesos o niya paingon na direktamente nga to sa padudlanan sa GMA Kapuso Foundation. Unya ni sa Nobyembre 28, mga kapuso, ang atong nahibawan nga kining Christmas Tree of Hope lighting ceremony, mga higala. So, tabangan na to kay ang purpose ini mao man ang pag-abag sa imong sigkaingon. Di man to ka direktamente makaduaw, makatunol sa imong 200 pesos, but rest assured ang GMA Kapuso Foundation maoy mohimo ni ana pangadto sa mga taong mas nagkinahanglan niining mga higayuna. Double S, SOS, Service on the Spot. Takda sa DYWS. Super Radio Sentido. Palit Kapuso rin tulumanon Super Radio Sentido. 9 minutos na lang, di pa mag-alas 4 ang takna sa kahaponon. Tag-um sa gawas doon. Atong susiyon ko ng tagapag-asa kasi makahatag sa report na to. Pero ang bago ini ko probang alas 5. Susiyan na mas kung na available ito ka data from Pag-asa Mactan. Tagay ko sa pangan palihog diri ha. Okay, na-report yan ni Super Joan Gantala mga kapuso nga ang Korte Suprema may pakanaog ng hukom nga magpadayon gyud ang barangay Sangguniang Kabataan BSKE election karong umaabot sunod tuig pasad. Nobyembre 2 pa yun, adlaw sa kalag-kalag, no? Adlaw sa mga kalag, adlaw sa mga patay, Nobyembre 2, kaysa kay mabuhi niya, kapitan na ng higayuna. Nobyembre 2, no? And that is Monday, kaya ang Nobyembre 2 nining tuiga, Domingo man. So, ang Nobyembre 2 sa sunod tuig, 2026, Lunes, itakda ng eleksyon para sa mga kapitan sa barangay. Kining elections kapag kapitan, mura sa dig elections mayor. Nakipinangga ang kining mga kapitan sa mayor, kaya naman na magika ng mga konstituente o mga boto sa mga eleksyon sa lokal na kagamahanan, mga higala. Pagka mayor, kaya ito na mamaraig ng mga mayor sa kapitan. Siguro ato diha sa inyong lugar, no? Ato yung tiwason sa kanila, kaya ibikisdo mo kung kalangitan, makulbaan tagusan na sa ni, nabi na danga-danga, nga low pressure. Even though ato i-check na kay pizza ganhe pa rin alas 11 ng weather forecast. Ato i-check karon si Mama Ana Dumdum. Mama Ana, may hapon, kumusta atong panahon karon? May hapon, sir. May hapon sa tanang tigpaminaw makinitang update. And as of karong adlaw, ang ITCZ nag-affectar karon sa Mindanao. And tungod niini ang Mindanao, ang Eastern Visayas, makasin natin wa pangarong kalangitan. Ano na chance sa mga pag-ulan. And kita diri sa Central Visayas, kining localized thunderstorms ang nag-aapektar. And natay chance ni para sa mga pangalan nga sa nag-umna kalangitan kung kaniyang mga patak-patak mga pag-ulan or thunderstorms. And kung hangin og kadagatan, hinay nga to sa kasarangan. And ang ato ang hangin hinay sa kasarangan. And ato kadagatan malinaw nga to sa kasarangan. Dili Subo atong kadagatan na ay pag taog. Ganihang alas 4:51 sa Puntagon and muhunas ini alauna. Mihunas ganihang alauna 11 sa kahaponon umutaog ini alas 8:35 sa kahaponon. And the temperature forecast is nasa 26 to 32 degrees Celsius karong adlaw. Ang adlaw mosalop inyang alas 5 at 18 sa kahaponon. Kung mo ako na itong weather update, kini si Ana Dumdum sa diri sa Pagas. Yes, sir. Wa ba tayo nakita diha sa itong model nga doon ay nagdanga-danga na sa low pressure? So far, sir, wala tayong low pressure area, but Okay. expected nga kanyang posibilitang mapektaran ang ITCZ sa sunod ng mga oras, posibility magsugod karong gabi or until na ugma sa tibok adlaw ugma. Friday. Intertropical convergence zone, panagtagbo na sa init ug bugnaw mo na hinundan nga doon ay uwan. Yes, sir. Mama Ana, salamat kasi imong panahon. Okay sa friend, sir. Okay, Nga si po. Mama Ana. Super Radio Weather News. Ay mo kabalaka may ka na kay why nakita nga low pressure. Kaya dapat ba tulog ka mga bagyo nga giingong musod o kumpleto ring 19 ka bagyo sa tuig. Naapay tulo kabuok musod. Kaya napatoy Berbina, TUVW, Z, no? Ay, mapapasa na. Atong iyang po sa Ginoo, mapapasa na.
Mapapas na. Kay nobina ang mahal nga birhen sa Rigla. Kay ganihang buntag nagsugod na sa opening salvo ang misa, no? Nya magsunod-sunod na hangtod sa pitsa 21 o 22 nga pista ba? Ya 22 ba 21? Pero ana ang maunang mga pitsaha, no? Di ba ma-meets Lalios? Basta nagpahipi na minaw ron. Tungtong ra ba katong birthday 22 na bando. Dungan mag-birthday ning ma-meets Lalios. Ato ipanabi, ma'am, ato ipanabi. Nagpaminaw ako yung cellphone dere, ako di ko kabasa kay sana na drain. Amo nang ako sang kuha na sa charge. Mo nga basin din paminaw ron nato nagpahipi lang si Ma'am Mitch Ralios mag-birthday ni siya November 22 dungan-dungan niya. Madayon gyud na ma'am. Nang papaso na sa bahar nga birhen ng Bagyo. Sulti na sang dos Ginoo nga papasa ni kay birthday nila ni Ma'am Mitch ni. Wa pa nakita sa model din ang nagdanga nga low pressure. Kaya napay tulo ka buok ka bagyo mabili pa kompleto sa 19 kada asa na destino nga bagyo dinhi sa Pilipinas. Okay, so maotoy pag-analisar sa dagan sa panahon nya kaning ubang mag-uwan man gani localized thunderstorms. Kabahin ka na sa sistema sa kawanangan mga higala nga adunay mabugnaw, muuwan, nya mawara sa dayon. But it doesn't mean nga adunay low pressure wala. Marita atong barangay SK election unyas November 2, 2026. But you know, ang uban karon ni mga panahon na nangandam na, no? Kada adlaw pamulitika. Okay na itong pamulitika nga makabenepisyo ang mga konstituente. Oro yung pamulitika ang makabenepisyo, sila rasad, sila naglingkod sa barangay, sila nga kapitan, maura sa makabenepisyo. Pero sa pamulitika nga himuon kung makabenepisyo ang tanang mga konstituente na sa barangay, kanindot naman lang. Una, basic services. Mga una yung ipangita sa katawhan. Panalitan yung doon mga problema sa pagbaha. Kung saan man ito ni, bisa pa maglisod, sulbaro ning problema sa baha, drainage o sa kabarangay. Kaya ang drainage o sa kabarangay, dili mo na masulbad. Kung di mo masulbad sa mga adjacent barangay nga drainage system. Sa to pa, collaborative effort yun unta himuon. Ikan sa mga barangay, iproponer nga to sa syudad, sa local chief executive, kay kining barangaya na lumos hapit ng mga tao ni pagnahon sa bagyong Tino kay natalopan ang mga agyanan sa tubig kaya nagluos, nagpamusiminto, pangural ang kanal o nagitalopan na malublak din ang maagyan mo na nagpundo na lang ang tubig o nisaka sa dihang niabot ang bagyo, di ba? Kung saan man ipagsulbad, kung si Barangay A naningkamot yung masulbad ang iyahang baha problem para sa mga konstituente nga dili madingge o dili leptospirosis. O saan niya pagsulbad kung ang usa ka adjacent barangay kanang nag-uwang sapa o uwang barong usa na koral na iyaha dayon nga barangay kung siya mismo ang kapitan wa siya ay kanang gitawag og political will sa pagsulbad ng problema sa baha o problema sa drainage diha sa iyang mga kasitsuhan. Kung ato tanaw ng usa ka barangay na ay dire sa main south, north, east, west nga portion sa barangay kung kini mga barangaya wasas na maningkamot pagsulbad o sa musunod sabi ng mga barangay hangtod matibuok ang usa ka syudad. Di ba? So mukanit-kanit ba? From barangay A to barangay B to barangay C, and so on and so forth. Hangtod malibot ang tanang kabaranggayan. Mausa ang sulbad sa drainage. Kung kini na sa kabarangay maningkamot tungod og anang siyang konstituente, apan ang adjacent barangay dili sa maningkamot sa pagsulbad sa problema, walay uniformity sa pagsulbad sa problema. Wag gyapon ka puslanan. Mga yung budget diri sa mga senador o guban pa, pero ang pikas barangay walay drainage plan. Unsaon masulbad ang tubig baha, no? Wala sa to pa. Dili gihapon makabenepisyo ang mga konstituente. Kay mo raman, so yopan lang hose o hubas. Uwa na sad, so yopan na sad kada na sa ilang tubig. Pero og collaborative effort ni from all barangay including the konsihalis o mga kapitan nga, oy, barangay B, sabayin niyo ang drainage plan niya, pakita mi kay isumpay na to ni.
O di aman na ibay diri nagtungkaw sa dako kang kanal. Iyan man ning gisaraduan ng kanal. Biya ato nang alasahon, butang tanang dagat. O, kisa ba nga tugot nga magtukod sa balay diha. Nga kanal man ang napita. Nagtabo bito na itong Bagyong Tino. Nga giingon nga nagikural. Nga sapa na siya pero dead river ang termino. Meaning patay nga sapa na ba? Kay pinalang katuigan nga wa na ginay tubig. So, gisaraduan, gikural kay subdivision. Na hinobra mang tubig atong Bagyong Tino. Ang dead river nabuhi. Nabuhi agyanan magyapon na siya bisa pag na-dead na ang purma na sapa man gyapon nabuhi didto paingon sa koral, nabuslot ang koral. Og diin paingon ang tubig didto miapaw sa balay nga naakilid sa koral. Naipatay, bata pagyod. Masuso pagyod. Ang patay kay natabunag bato og ingon man yuta tungod sa baha kay niagi sa dead river nga nabuhi man ang dead river kay niawas biyang dagkong kasapaan na no so balay sa barangay kung ang barangay A dili siya o kung ang barangay A dili matig alayon sa barangay B sa problema sa drainage di kita sulbad mao ra gyapon na sigihon ri po nagpuhunan ining abot sa tablado nga kung ako inyong pilion patay kapitan kining atong problema sa drainage ug baha dinhi masulbad na baya og ikaw rin magsulbad ni ana di na magsilbi kinahanglan ta dunay collaboration uban effort sa lain nimong silingan nga barangay. Super Radio Sentido. Walay oras mga higala, salamat sa pagpaminaw. Dinininto naman nun Super Radio Sentido. Sanga na si Dundon Villacarlos, atong partner. Dari mismo sa newsroom, Joan Gantalao. Ako Super Aljo na pakita. Maing hapon. Inyong nadungog ang kinatabukang presentasyon sa tulumanon. Super Radio Sentido.